Dito sa kalye ng Binondo, Chinatown, mahanap ang iba't ibang local restaurants kung saan matitikman ng mga Chinese-Filipino delicacies na may kaugnayan sa tradisyon at kultura ng bansa. Ni hao! Kumusta? Ako si Janet. Ako naman si Elle at samahan nyo kaming matakam, mag-food trip, Tuklasin ang mga pagkain gawang Chinoy. Tinaguri ang oldest Chinatown in the world, ang Binondo at tinawag din itong Wall Street of the Philippines noon. Unang itinayo ang Binondo para sa mga migranteng Chino sa bansa na pinagsama-sama ng mga Kastila. Naging tanyag ang Ongpin Street dahil sa dami ng mga local stores kung saan matitikman ang mga Chinese-Filipino street foods. Dito rin nakatayo ang isa sa mga sikat na simbahan sa bansa, ang Binondo Church. Kung naghahanap man kayo ng Chinese cuisine, maraming food house ang nag-o-offer dito sa Binondo ng mga authentic na pagkain at sikat na Filipino food na may halong Chinese influence kagaya ng tikoy, siomai, siopaw at mga pansiteria. Tuwing kakain tayo ng siomai, napansin nyo ba na yung lasa ay galing talaga sa sausawang toyo? Dahil ang toyo ay mula sa isang Chinese cuisine ingredient galing Hokkien style method na Tao Iu, na kamakailan ay madalas nang gamiting condiments sa mga Filipinong putahe kagaya ng sikat nating adobo. Yan isit. Yan ang pinanggalingang salita ng pansit na pampahaba raw ng buhay. Kahit ang kilala nating pansit bihon ay galing sa Chinese ingredient na mihon. Lagi ka bang nandito sa Binondo, China? Hindi naman, pero maraming beses na akong nakapunta kasi taga rito lang din kami malapit. Ano ang mga paborito mong putahing gawang China? Paborito ko dito yung toasted siopaw. Ganon. Yun lang, yun usually yung binibili namin dito. Paano sa tingin mo na iba ang pagkain sa Binondo kumpara sa ibang lugar sa Metro Manila na nag-o-offer din ng mga Chinese-Filipino delicacies? Hindi ko masyadong ma-differentiate kasi hindi ako masyadong mahilig sa Chinese food. Pero dito sa Binondo, masarap talaga yung mga pagkain nila, malasa. Kasi Binondo, it's a home for Chinese, diba? Parang sa Pilipinas, yung Binondo kasi home ng mga Chinese. So, of course, aside from authenticity, authentic yung Chinese food na binibenta dito sa Binondo compared sa ibang part ng Manila or like the Philippines. At nandito kami ngayon sa Toho Pansiteria, Antigua. At alam nyo ba na ito ang the oldest restaurant in the Philippines? Tara, tikman na natin. Order na tayo. At ngayon naman, tikman na natin ang pagkain na sikat at pinipilahan dito sa Binondo, Chinatown, ang Shanghai Fried Siopaw. Susunod naman ay ang mga nabili namin sa sikat na store dito sa Binondo, ang Eng Biten. Meron tayo ditong mochi, tikoy, at ang sikat na fusion Chinese and Filipino taste na ube hopya. Sa akin. Hindi siya yung usual na siopaw na nakikita natin everyday. Diba? Kasi nga fried siopaw siya. So parang yung... Makikita niyo talagang fried siya sa ilalim. Siguradong babalikan to ng mga Filipino kapatid. At nare-recommend sa friends. True. Sarap. Next, tikman naman natin yung tikoy. Eh, di ba usually yung tikoy, nakikita lang natin siya kapag Chinese New Year. Ganun. True. So parang ngayon, malapit na yung Chinese New Year. Kaya, it is a perfect time para kumain ng tikoy. Ito plain flavor siya. Tikman na. Ito naman sa akin, parang hindi siya yung usually tikoy na niluluto sa bahay, na nilalagyan ng egg. seed. Ano mo tawag dyan? Ewan ko. Sesame seeds. Ayun. Ayun. Parang bago lang to sa atin, di ba? Anong lasa? Sarap.
Hindi siya yung usually na Parang tikoy may na cheese. kinakain natin sa bahay na lalagyan mo pa ng itlog, True. pipiprito, di ba? Ang sarap din ito, Sarap. Mare. Sarap. Re-recommend din namin ito sa store namin. At visit kayo sa store ng NBT na kasi ang bait yung may-ari at saka yung mga super bait ko nila. Be, ang sarap niya. Di ko alam kung ano yung... Wait nga, Hindi ko pati nga. ma-explain. Yeah. Eh, parang may ano lang naman. Parang same lang sila pero Ang pinagkaiba lang nila, ito may sesame seeds. Pero ang sarap nila pareho. Sunod naman natin yung yung mochi. okay. Ito bago lang to sa akin eh. Titikman ko pala. Kanina ko nga ito minamatyagan pa eh kasi parang ang sarap niyang kainin. Oo, ang lambot din, Mare. Sarap. Hindi, tignan mo oh. Parang yung feeling niya sobrang dami. O hindi, ang kalat. Para din siyang tikoy, pero chocolate lang siya. Ang sarap ng hindi siya gaanong matamis, kaya perfect itong pang dessert True. minsan. Kasi ang sarap, ang perfect nung tamis niya lang, saktong-sakto lang. Yeah, ang sarap ng mochi. Ang sarap, Mare. Actually, halos lahat sila masarap eh. So, perfect cravings for us. Sunod naman natin itong ube hopya. Okay. Naalala mo ba yung sinabi kanina nung in-interview natin na yung store daw na yon ay galing pa sa kanilang great-grandfather. Oo. Na sabi niya na ang mga hopya ay pinipilahan sa MBTED. What do you think sa... Tsaka ang sarap nito, no? Kasi lasang-lasa mo yung Pinoy taste. Dahil, syempre, yung ube, galing naman to sa atin, di ba? Dito sa Philippines. Sarap. True. Parang ube talaga yung nasa loob mo. Ube yan, Mare. Ube ba? Ang sarap, di ba? Nakalimutan niya na kung ano yung laman. Perfect. True. At ngayon naman, tikman na natin itong sikat na pansit canton, Dito sa Toho Pansiteria Antigua, the oldest restaurant in the Philippines. tikman na natin. Sarap. Siguro yung pansit lang nila, parang medyo kakaiba siya sa pansit na bibili dito sa For me, masarap yung niya, parang sauce. Iba yung lasa. Hi, I'm Rosh Chua. I am the Deputy Finance Manager of Egg. Paano na po kayo katagal dito na nagnenegosyo dito sa Pinoy? Okay, so ang Eng Bitin is actually a 4-generation company na. So we started 1912. So that's 112 years now. Paano naman po nagsimula ang inyong negosyo? Okay, nagsimula siya from our great-grandfather. So 4th generation kami. Galing sila Fujian, China. Went here para maghanap ng greener pastures. At naisipan, nagtrabaho muna siya sa isang panaderia. Doon siya as training. And then eventually gumawa siya ng sarili niyang business, which is yung NGP. For next question naman po, ano sa tingin niyo ang pinakapatok na pagkain na hinahanap madalas ng mga mamili? Okay, so si NGP, ang specialty talaga natin is hopya, tikoy, mooncakes, mga dim sum, siomai, ganyan, siopaw. So yun yung mga specialty items natin. At the same time, yun din yung hinahanap naman ng Pinoy. Okay. Bakit sa Binondo nyo na naisipang magtayo ng negosyo? Dito sila. Kasi ito yung naging, ang Binondo is one of the oldest Chinatown in the world. So yung mga ancestors po namin, dito nila, kumbaga, first instinct nila is pumunta dito sa Binondo at dito mamuhay at dito magtayo ng negosyo nila. For last question naman po, paano nyo na-maintain ang fusion ng Chinese at Filipino taste upang mas maging authentic sa inyong produkto? Okay, so at Engbitin, ni-make sure kasi namin na we're kind of a melting pot of both cultures, both Filipino and Chinese culture. So, hopya ube in itself, hopya ube pala is invented or was first made by Engbitin. So, hopya ube itself, hopya is a very Chinese na snack, ube is a very Filipino na crop, root crop. So, dun pa lang, we're actually saying na ang products natin are both for Filipino and Chinese, melting pot of both cultures. Hindi lang pansit, siomai, at siopaw ang mga kilalang Pinoy foods.
Pati na rin ang paborito nating panghimagas na tako na sa Chinese ang tawag ay douwa. Pati na rin na tikoy na sa Chinese ang tawag naman ay nian gao. Kasama rin ang hopya na ngayon ay matitikman din sa flavor na ube halaya na nagpapakita ng ugnayan ng Chinese at Filipino cuisine. Sa bawat kanto at bawat kainan, habang naglalakbay rito sa Binondo, ay natikman natin ang kakaibang lasa ng kulturang Chinoy pagdating sa pagkain. Hindi natin aakalain na sa mga putahing ito ay maipapakita ang ugnayan ng Chinese-Filipino cuisine at kung paano nito na-impluwensyahan ang ating kultura.